Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Lucas' point of view. Nariyan ka na pala, Lucas. Sa lubong ni Katya sa kanya, pagdating niya sa bahay. Hindi niya ito kinibo. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok sa loob at nagtuloy sa silid. Sa kagalit na ibinalibag niya pasara ang pinto. Alam na nagtataka si Kathy sa nag-reaction niya. Pero wala siyang panahong makinig sa mga drama nito. Galit siya rito dahil sa paglilinlang nito sa kanila ni Carmela. Naisip niyang may ibang motibo ito sa ginawang pagkasama sa kanila sa Anilawa. Balak na sin itong akitin dahil may lihim itong pagtingin sa kanya. At dahil doon ay galit siya sa babae. Kathy point of view. Parang galit siya sa akin . Anong problema nun ? Tanong ni Kathy sa sarili. Labis na pinagtataka ang hindi pagpansin ni Lucas sa kanya. Nag-bake pa naman siya ng macaroni. Galing siya sa salon. Nagbabago siya ng hairstyle. Iyong mas seductive. Namili rin siya ng mga seductive na damit. Goodbye jeans at t-shirt na siya. Kailangan i-display niya sa asawa ang gandang inisnab lang nito. Kailangan maging desirable siya sa paningin nito para matapos na ang pagiging mag-best friend lang nila. Kailangan maging mag-asawa na sila bago pa makahalata ang mga taong nakapaligid sa kanila sa pagkukunwari nila. Dala ang baked macaroni na inhanda niya ay sinundan niya ito sa silid. Naabutan na niya nakatayo ito malapit sa bintana. Mukhang malalim ang iniisip nito. Lucas, nag-bake ako ng macaroni. Aniya rito habang nilalabag ang tray ng pagkain. Nilingon siya nito at pinukulan ng matalim na tingin. Bakit mo ako niloko? Galit na tanong nito. Hindi siya nakapagsalita dahil hindi naman niya alam kung anong kinagagalit nito. Bakit tinarider mo kami ni Carmela? Napalnok siya ng sunod-sunod at napaatras. Paano nalaman ni Lucas ang tungkol doon? Nagkikita kaya ito at si Carmela? Nagkikita na naman ba kayo ni Carmela? Tanong niya sa bahagyang nanginginig sa tinig. Answer my question, Kathy. Bakit ginawa mo yun? Are you secretly in love with me? All the while ba, pinaniniwala mo ang best friend lang turing mo sa akin, pero hindi pala? Matagal bago siya nakapagsalita. I'm sorry, Lucas. Ginawa ko lang naman yun kasi nag-aalala ako na baka patayin ka ng kuya ni Carmela. Manloloko. Ginawa mo pang alibay yun. Angel nito. Lucas, iyon ang totoong dahilan. O ayaw mo talagang magtana kami ni Carmela dahil gusto mo, ikaw ang pakasalan ko. May niluluto ka pala behind my back habang tiwalang-tiwala ako sa iyo. Gustong sumungaw ng mga luha niya. Pero sinabi niya sa sariling hindi siya iiyak. Hindi ganon si Kathy Gonzales. Halimbawa nga ganon, malaki na bang kasalanan yun na mahalin kita? Kung ako nga lang masusunod ayoko ma-inlove sa'yo dahil best friend kita. Kaso hindi ko napigil ang sarili ko. Kasalanan ko na ba yun? Oo, dahil hindi ka naging honest sa akin. Hinayaan mo ako maging close sa'yo. Hindi dahil mahalaga ako sa'yo bilang best friend, kundi dahil gusto mo akong mahulog sa'yo mismo. Lucas, hindi ganun. Oo, I love you. Itinago ko lang yung sarili ko. Walang nakakaalam kundi ako lang. Dahil ayokong isipin mong hindi ako honest sa'yo. Ano pa ba ang ginawa mo? Hindi ba ganun na nga? And I hate you for that. Pinagmukha mo kaming taka ni Carmela. Iyon pala, ikaw mismo nagsumbong sa tita niya.
Paano mo nagawa yun sa akin, ha? Lucas, please. Huwag ka naman magalit, oh. At siguro kaya ka sumama sa anilaw ay dahil may niluluto ka na. Alam mo magagalit ang lolo mo at posibleng pilitin niya akong pakasalan ka. Hindi totoo yan, Lucas. You know me. Hindi ako ganun. Oo. I thought I knew you well. Hindi pala. Mariing sabi nito. Nagagalit ka ba dahil minahal kita na higit pa sa inaasahan mo? Hindi. Hindi yun, Kati. Nagagalit ako dahil nilingla mo kami ni Carmela. Dahil nangihinayang kang hindi kayo nagkatuluyan, ganun ba? Dahil umaasa ka pang kayo pa rin. Kaya kahit mahigit 10 buwan na tayong kasal, ay hindi mo ko mahaligan kahit goodbye or goodnight kiss lang. Ha? Sa lahat ng ayoko, yung sinesatap ako, pinakasalan kita. Hindi dahil natakot ako sa lolo mo, kundi dahil may prinsipyo ako. Akala ko'y ganun ka rin. Pero fake ka pala. Makasarili ka rin. Wala kang pakialam kahit masaktan si Carmela. Mangyari lang gusto mo. Minanaobra mo ang lahat para makuha mo ang gusto mo. Pwede namang hayaan mong mahalin kita ng kusa eh. Hindi mo na kailangan dayain ba? Kitang-kita niya ang puot sa mukha nito. At gustong manlambot ng mga tuhod niya nang mabilis itong lumabas sa silid at pabalibag na isinara ang pinto. Hindi siya iyakin. Ngunit hindi na niya napigilan ang pag-uunahan sa pagdaloy na kanyang mga luha. Pinahid niya ang mga iyon. Hindi mo ba ako pwedeng mahalin na higit pa siyang best friend, ha, Lucas? Tanong niya sa isip sa pagitan ng pahikbi. Magdamag na hindi umuwi si Lucas. Ngunit nanatili lang sa bahay si Cathy. Hindi siya umalis. Nakausap niya nagdaang gabi sa telepono ang mami niya. Naglabas lang siya ng salubin dito tungkol sa problema nila ni Lucas. Ayon dito, nasaktan lang ang male ego ni Lucas kaya ganun. Pero lilipas din daw ang galit ng asawa niya. Ngunit nang bumalik si Lucas kinaumagahan, hindi naman siya nito pinansin. Ni hindi siya nito isinabay sa pagpasok sa campus. Kinahaponan, dinat na niya itong kinukuha ang mga damit nito sa closet. Mukhang ililipat nito ang mga iyon sa ibang silid. Lucas, hindi tayo pwedeng ganito. Mag-usap tayo. Sabi niya habang nakatayo sa pintuan at pinapanood ang ginagawa nito. Hindi ito sumagot. Maghihiwalay na ba tayo? Tanong niya. Tinignan lang siya nito. Iyong klase ng tingin na malamig at walang emosyon. Akala ko, kilala na kita, Lucas. Halos mahilam na siya sa luha habang sinasabi iyon. Pero hindi pa pala. And you are not really my best friend. Dahil walang kaibigang mananakit ng feelings ng kaibigan niya. Wala pa rin siyang narinig na sagot o reaksyon mula dito. Mabuti po na mag-best friend lang tayo. Naabot kita. Naiintindihan kita. I felt I was important to you. Mabuti pa noon. You were always there for me. Nararamdaman kong mahal mo ako. Bakit kung kailan malapit ka, saka kita hindi maabot? Bakit kung kailan iisa na tayo, saka kita hindi maramdaman? Bakit kung kailan na magkasama na tayo sa bahay, saka kita hindi makita? At bakit kung kailan akin ka na, saka ka nawala? Isang buntong hininga ang narinig niya mula dito. I don't know, Cathy. Sa lahat ng tanong mo, I only have one answer. Hindi ko rin alam ang sagot sa mga tanong na iyan. Kung nasaktan man kita dahil may kasalanan ka, lumampas ka sa borderline. Hindi ko sinadya nasaktan ka, pero niloko mo ako. Ganun na ba kalaking kasalanan yon para parusahan mo ako? Halos pumiyok siya. Kung tutuusin, ilang kasalanan ko sa iyo, Lucas. I have loved you more than what you expected and how you wanted me to love you.
Pero sino ka ba para lagyan ng hangganan ng pagmamahal ng isang tao? You could have told me na simula pa lang para ako na ang bahalang gumawa ng desisyon kung mamahalin kita the way you wanted me to love you. Hindi yung kailangang itrap mo pa ako. Sagot nito. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa iyo eh. Baka i-reject mo ako at masira ang friendship natin. Sinira mo na, Kati. Napahikbi siya. Matagal na nakiraan ng katahimikan bago siya muli nagsalita. May itatanong lang ako sa iyo, Lucas. Do you still love Carmela? Humakbang ito palapit sa pinto. Dala ang mga damit nito. Isa lang masasagot ko sa tanong mo. Just read between the lines. Ano itong formal ang mga matang nakatingin sa kanya. We are seeing each other again at libre na siya. Wala na ang kuya niyang pakailimero. Napayoko siya sa narinig. Narinig na lamang niyang pabalibag nitong isinara ang pinto. May bahagi ng isip ni Kati na nagsasabing bitawan na niya ang pag-asang magiging sila pa ni Lucas. Ngunit sabi ng mami niya, talagang dumaraan sa ganung period ang mag-asawa. Nasa kanya na raw ang desisyon. Kung talagang mahal niya si Lucas, dapat maghintay siya at magbaka sakali. Ngunit kung sa tingin niya ay pagpapamartir ang gagawin niyang pananatili sa bahay ng mga Dilarama, maaari na siyang umalis at kalimutang ikinasal sila. Nagpasya siyang maghintay na mawala ang galit ni Lucas. Umuuwi pa rin naman ito, pero hindi na siya kinikibo. Iyon ang nagtulak sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, na umuwi na muna sa bahay nila. Mag-4 na araw na siya sa bahay nila. Nang isang araw na lumabas siya sa campus, ay may lumapit sa kanyang isang babae at isang lalaki. Pamilyar sa kanya ang lalaki. Taga SMU rin ito. Ikaw yung wife ni Lucas, hindi ba? Oh, bakit? Kaibigan kami ni Lucas. May nangyari kasi sa kanya eh. Sabi ng babae. Ano? Binugbog siya. Sakay kami ng kotse niya nang biglang may humarang sa amin. Sapilitan siya inilabas sa kotse. Saka pinabugbog. Oh my God. Pakaramdam niya ng mga oras na iyon ay matutumba siya. Umakyat sa ulo niya ang pag-alala at awa kay Lucas. Kahit nagkakalubuan sila at masama ang loob niya rito, ay asawa pa rin niya ito. Halika na. Punta na natin siya sa Chili's Hospital. Yaya sa kanya ng babae. Hindi na siya nag-isip pa kung dapat siya magtiwala sa mga ito. Basta sumama lang siya. Walang ibang mahalaga sa kanya, kundi ang matiyak na ligtas si Lucas. Habang nasasakyan sila, ay inabutan siya ng babae ng isang bote ng mineral water. Uminom ka muna. Mukhang masyado kang tense eh. Sabi nito. Salamat. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang bote ng mineral water. Agad niyang ininom iyon. Malayo pa ba tayo? Tanong niya sa mga ito. Malapit na. Tugon ng babae. Sino naman kaya ang bumubog sa kanya? From what we heard, mukhang kuya ni Carmela eh. Yung ex niya. My God, sabi ko na nga ba eh. Mapapahamak siya dahil kay Carmela eh. Tanong siya ng tanong sa mga kasama nang makaramdam siya ng pagsama na pakaramdama. Nasapon niya ang noo. Nahihilo siya. Sumandal siya at pumigit. Ngunit pakaramdam niya ay ayaw na muling dumilat ng mga mata niya. Samantala, Lucas' point of view. Kahatid lang ni Lucas kay Carmela nang makatanggap siya ng text message mula sa isang number na hindi pamilyar sa kanya. Naintriga siya kaya binasa niya ang mensahe. This is from someone concerned. Your wife is going out with another guy. Kung gusto mo malaman kung totoo ang sinasabi ko, pumunta ka sa apartment na ito. Binanggit pa roon ang isang kumpletong address. Agad na nag-init ang ulo niya sa nabasang text message. Kung biro iyon mula sa isang taong walang magawa, hindi niya nagustuhan.
Isang napakasamang biro niyon. Hindi magawa ni Cathy. Sabi niya sa sarili. Kilala ko siya. Ngunit hindi na siya nakapag-concentrate sa pagmamaneho, kaya naisip niyang tumawag sa bahay ni Cathy. Ang kapatid nito ang nakausap niya. Wala pa sa ate kuya sagot nito. Hindi ba 4 o'clock ang labas niya sa klase? Oo. Madalas na ba siya nadidelay sa pag-uwi mula na umuwi riyan sa inyo? Usisa niya. Medyo nga Kuya Lucas. Bakit? Wala naman. Naitanong ko lang. Kinutuban siya ng masama. Hindi malayang gumanti si Cathy para mapagtiryahan sa kanya pagkatapos na niyang aminin nagkikita na naman sila ni Carmela. Hindi nito alam na sinabi lang niya iyon para pagsilosin nito. Pero ang isipin pa lang na niloloko siya nito ay hindi na niya gusto. Kaya parang may mahinang tinig na nag-uudyok sa kanya na puntahan ang apartment na tinutukoy ng misteryosong texter. Lumipas ang ilang sandali. Nasa hindi mataong lugar ang address ng apartment na binanggit ng texter. Pagsapit doon ni Lucas, ay huminto muna siya at nagmanman. Sarado ang apartment. This is ridiculous. Bakit ko ba pinatulan ang texter na iyon? Ano bang hinahanap ko rito? Bulong niya sa isip. Aalis na sana siya nang mapansin niya ang nakahubad na lalaking sumungaw sa bintana at nagsindi ng sigarilyo. Ibinaba niya ang salamin ng kotse sa gawin niya at hindi inalisan ang tingin ang lalaki. Hindi sinasadyang napatingin ito sa kanya. Ilang sandali siya nitong tiningnan ng mabuti na para pang sinisino. Maya-maya ay nakita na niyang inihagis nito ang kakasindi pa lamang na sigarilyo. Maya-maya ay bigla naglaho sa tapat ng bintana. Hindi niya nagustuhan ang inastra ng lalaki. May kutob na dumungol sa kanyang dibdib. Hindi niya inalis ang tingin sa bahay hanggang makita niyang nagmamadaling lumabas ng lalaki. Sumakay ito sa isang Wrangler jeep. Napamura siya. Gusto niya itong sundan pero naisip niya ang kutoba. Baka si Cathy nga ang kasama ng lalaki niya sa loob. Mabilis na naging pagkilos niya. Bumaba siya ng kotse at pahangos na pumasok sa gate na naiwan nakabukas ng lalaking patakas na umalis. Hindi pa niya nakukumpirma ang kutoba ay gusto na mag-aapoy sa galit ang dibdib niya. Hindi tatalilis ang lalaking natanaw niya kanina kung wala itong kasalanan sa kanya. Tuloy-tuloy siyang umakyat sa hagdan. Sa itaas ay 2 pinto ang nakita niya. Pero higit na tumawag na pansin niya ang bahagyang nakaawang na pinto. Pagsilip niya, nakita niya si Cathy sa kama. Tulog ito at natatakpan ng kumot ng katawan na. Agad niyang hinila ang kumot. Napamura siya ng malakas na makitang naka-underwear lang ito. Ngunit nagtaka siya nang hindi pa rin ito bumabangon, bagamat bahagya nagdilat ang mga mata. Galit na iniupo niya ito at niyugyog. Parang hirap na hirap pa rin itong idilat ang mga mata. Cathy, wake up! Mag-usap tayo! Nang tuloy nitong idilat ang mga mata, ay tila nagtaka pa nang makita siya. Cathy point of view. Lucas? Ano nga? Nang maramdaman ni Cathy na wala siyang suot maliban sa panty, ay bigla na niyang naitakip ang mga kamay sa kanyang mga dibdib. Diyos ko, ano to? Bakit ganito ang ayos ko? Bakit ganyan ang ayos mo? Galit na niyugyug siya ni Lucas sa mga balikat. Bakit sa akin may tinatanong? Ikaw ang dapat paliwanag ng ginawa mo. How could you do this to me? Is this your way para gumanti sa akin at pasakatan ako, ha? Nagmamadaling hinagilap niya ang kanyang uniform at nagbihis. Inayos niya ang sarili. Ngunit hindi siya tinantanan ng galit na si Lucas. Nanlilisik na ang mga mata nito. Mabuti na lang pala at pinatulan ko ang text message na iyon. Hindi ko akalain magagawa mo ito sa akin. Hindi pa rin pala kita kilala, Cathy. Pinakasalan na nga kita kahit labag sa kalooban ko. Lalagyan mo pa ako ng dumi sa ulo, ha? Hindi ko naiintindihan na nangyayari, Lucas.
Nasaan ba tayo? Hindi ko alam kung bakit ako narito. Napatras siya nang umangat ang kamay nito. Pero hindi nito tinuloy ang pagsampal sa kanya. Mukhang hindi nito kayang manakit ng babae. Sa tindi lamang ng galit ito, kaya nananaig ang emosyon. Kailan mo pa ginagawa ito sa akin, ha, Kati? Ha? Kailan pa? Wala akong ginagawa, Lucas. Maniwala ka naman, oh. Huwag na tayo maglukuhan, Kati. Niloko mo na ako minsan. Tuloy mo na sinirang pagkatao mo sa harap ko. Nagmamadali itong lumabas ng silid. Kahit anong habol at tawag niya rito, ay hindi na siya nito pinansin. Dinalawang baitang nito ang pagbaba ng hagdan. Napasandal na lamang siya sa pader na malapit sa hagdan. Ano ba itong nangyari? At ano ba nangyayari sa amin ni Lucas? Naalala niya ang huling pangyayari kanina paglabas niya ng campus. May lalaki at babaeng lumapit sa kanya at sinabing nabugbog si Lucas. Agad naman siyang naniwala at sumama sa mga ito. Ngunit pagkatapos na niyang uminom ng mineral water habang sakay ng kotse ay nahilo na siya. At ngayon ay ang galit na si Lucas ang nagisna niya. Tiyak na may tao may pakana nito. May gumawa nito para pasamayin ako kay Lucas. At iisa lang ang pangalan agad na pumasok sa isip niya. Si Carmela. Inayos niya ang sarili at nagmamadaling lumabas ng bahay na iyon. Kailangan maniwala sa kanya si Lucas. Hindi siya papayag na masira sa paningin nito dahil umaasa siya magkakaayos sila at matututuhan din itong mahalin siya. Lucas' point of view. Ano ba nangyari, Lucas? Bakit bigla-bigla mo ako tinawagan? Tanong ni Carmela sa kanya na magpunta siya sa fitness center na kinaroroonan nito at sunduin nito. Dala pa rin niya ang galit kay Kati dahil sa nakita niya eksena. Ang babaeng niyo kasi. Akala mo kung sino matino. Nakatiimbagan na sabi niya nang makalulan sila ng kotse nito. Sinong babae? Si Kati. Tumaas ang kilid nito. Oy, bakit galit-galit ka kay Kati? Niloloko niya ako. Nakita ko siya kasama ng isang lalaki. Sa isang pagkakataong hindi ko inaasa makikita siya. Sa galit ay nasuntok pa niya ang manibela. Nagawa ni Kati yun? Oo. Kumukulo pa rin ang dugo niya sa galit. Ay baka naman yung guy na yun ay boyfriend niya. Boyfriend? Hindi niya gusto ang narinig. Oo, boyfriend. Hindi naman kayo lovers, Kat, kasal kayo, di ba? So may karapatan siya magkaroon ng relasyon sa iba. Hindi eh. I mean, kasal pa rin kami kahit ano pang sitwasyon namin ngayon. Hindi niya pwedeng gawin yun sa akin. It only means one thing. Pareho kayong may ibang mahal. So bakit patatagalin niyo ba ang kalokohang yan? Total nagkakalabuan na rin kayo. Mabuti pa, ipaanal niyo na lang ang kasal ninyo. Hindi siya agad nakaimik. Ngunit parang hindi ganun kadaling tinanggap ng pandinig niya ang salitang annulment. Hindi yun ganun kadali. Bakit naman? Medyo matagalan siguro ang proseso pero doon din ang punta nun. Tsaka mayaman ka naman eh. Ang daming lawyers tsaka judges sa pamilya ninyo. Kaya hindi yung magiging kasing hirap na akala mo. O kaya pwede mong gamitin ground yung hindi na-consummate ang marriage nyo dahil tumanggi siya. Mataman niya itong tinignan. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi nitong hindi na-consummate ang marriage nila ni Kati. Hindi ba't siya ang may desisyon niyon? Desisyong labis-labis niyang pinagsisihan. Desisyong may mga gabing gusto niyang bawiin, lalo na't gusto niyang tumabi kay Kati. Sa loob ng isang buwan nilang pagiging mag-asawa, ilang beses na niyang inasam na tumabi kay Kati. Yakapin ito, halikan, at muling angkinin, katulad ng nangyari sa kanila sa cottage ng gabing nakalimot siya. Isang gabing parang nanunukso at paulit-ulit na nare-rewind sa isip niya. Inis na inis siya sa sarili dahil sinabi niya kay Kati na mas mabuting manatili silang mag-best friend kahit kasal sila.
Isang usapan na siya mismo ang gustong bumali. Kundangan lamang ay nahihiya siyang baliin iyon. Ngunit nang malaman niyang ito ang may pakana sa hindi pagkatuloy sa pagtatana nila ni Carmela at aminin nitong mahal siya nito nang higit pa sa isang kaibigan, nanghihinayang siya sa mga gabing sinayang niya dahil naghihintay lang pala si Cathy na mahalin niya bilang asawa. Kung bakit kasi nagpadala siya sa mga sulsol ni Carmela. Kung bakit kasi nalilito pa rin siya sa tunay niyang damdamin kina Cathy at Carmela. Pero ano pang silbi ng nararamdaman niyang iyon kung may ibang ang lalaki sa buhay ni Cathy? Kung mahanap ito ng iba dahil akala nito na wala ng pag-asa ang pagsasama nila. Pero hindi ako makapaniwala magawa sa akin ni Cathy yun. Sabi niya. Probably, gusto lang niyang gumanti sa akin dahil alam niyang tayo na ulit. Bigla niyang naalalang nang gisingin niya ito ay parang hindi nito alam ang mga nangyayari. Hindi kaya, bakit ba hindi man lang nihinintay ang paliwanag nito? Kahit ano pang dahilan Lucas, saka hindi naman naging kayo diba? Ani ni Carmela. Malay mo, kung si Cathy na rin may gawa nun para magkaroon ka ng ground na ipanalakasal ninyo, diba? Hindi. Hindi ganun si Cathy. Besides, mahal niya ako. Ano sabi mo? Sinabi niya sa akin one time nang komportahin ko siya sa ginawa niyang pagtraitor sa akin na mahal niya ako. Sabi ko na nga ba't may hidden agenda ang babaeng yon. Kaya niya tayo tinraidor. See? Tama nga hinala ko sa kanya nung una pa lamang. May gusto ang kaibigan mong yun sa'yo. Lucas, hiwalayan mo na siya para sa akin. Nalilitong pinasibad niya ang sasakyan. Cathy point of view. Nagpunta si Cathy sa bahay ng mga Dilarama kasama ang mami niya para kausapin si Lucas. Ngunit wala ito roon. Ang sabi na nakausap nilang mayordoma ay nasa Maynila raw ito at malamang na sa Lunes pa ang balik. Tinawagan niya ito sa cellphone pero hindi nito sinasagot ang tawag. Alam niyang wala itong klase kapag Biyernes kaya marahil sinamantala nito ang weekend. Nag-text na lamang siya rito. Sa pamamagitan ng text message ay ipinaliwanag niya rito ang kanyang side. Pagkatapos ay hinanap niya sa campus ang lalaking nandun lang sa kanya nang sabihing nabugbog siya sa Lucas pero hindi niya ito nakita. Ito ang makapagpapatunay na hindi niya ito kilala. Kapag hindi ito umamin magdidemanda siya. Lucas point of view. Nagpunta si Lucas sa Maynila para mag-isip ng malayo kina Cathy at Carmela. Nalilito siya. Mahal na yata niya si Cathy. Pero ano nararamdaman niya para kay Carmela? Is it possible na ma-inlove ako ng sabay sa dalawang babae? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa diban. Naisip niyang tawagan si Cathy. Nang kunin niya ang cellphone, ay saka lamang lamang marami siyang missed calls mula kay Cathy. Ini-off niya iyon mula pa nagdaang araw na magbiyahe siya mula Santa Monica hanggang sa Maynila. Dahil alam niyang kukulitin siya ni Carmela. Magpipilit itong sumama o kaya isusunod sa kanya kapag nalamang lumabas siya. Maya-maya ay sunod-sunod ang text message ang natanggap niya mula kay Cathy. Nagpaliwanag ito na may isang lalaki at babaeng nanlinglang dito. Gusto niya itong paniwalaan. Dahil sa ekspresyon ng mukha nito nang mahuli niya sa aktong may kasamang lalaki, ay mukhang nagtataka rin ito sa pangyayari. Malamang napakanato ni Carmela. She is doing everything para masira sa paningin ko si Cathy at hiwalayan ko. Agad siya nagdesisyong bumalik sa Santa Monica. Cathy point of view. Talagang galit siguro siya sa akin. Malungkot na sabi ni Cathy na kasama ang mga kaibigang sina Yasmin at Isabela. Niyaya siya ng mga ito na mag-outing kasama pang klase kaysa daw sa magbubuk siya. Baka naman nag-iisip lang yung tao. Ani ni Isabela. Come on, sumakay na lang tayo sa bangka kaysa mo problema ka lang dyan. Kayo na lang.
Tanggi niya. Sumama ka na, yaya ni Yasmin. Huwag ka magbukmok dito no. Mahal ka rin ni Lucas. Ipapuputol ko ang daliri ko kung hindi totoo yun. Wala na siya nagawa ng hilahin siya ng mga ito. Kakakasakay pa lang nila ng bangka nang may ituro si Yasmin. Si Carmela ang nakita nila kasama ng ilang kaibigang babae at lalaki. Ang dami-dami namang beach dito pa nagpunta mga yan. Nakaismid na sabi ni Isabela. Natigilan siya dahil kilala niya ang isa sa mga babaeng kasama ni Carmela. Iyon ang babae nagsabing nabugbog si Lucas. Sabi ko na nga ba't pakana ni Carmela ang lahat eh. May sasabunutan ako mamaya. Huwag niyo akong aawatin ha. Galit na sabi niya. Hindi niya inilasan ng tingin si Carmela. Nang makita siya nito, sumakay rin ito ng bangka kasama ang dalawang kaibigan. Sige, sumabay ka ng bangka. Lulunurin kita. Galit na sabi niya. Pabalik na sila nang makasalubong nila ang bangkang sinasakyan nito. Nakita nilang tatawanan ng mga ito at sa kanya nakatingin. Lalong sumirit ang galit niya kay Carmela. At dahil alam niyang nasa 6 na talampakan ng lalim na sila, ay tumalon siya mula sa bangkang sinasakyan nila at nilangoy ang distansya ng bangkang sinasakyan ni Carmela. Saka niya ito hinila sa kamay hanggang mahulog din ito. Walang hiya ka? Hawak niya ang ulo nito. Sa galit niya ay gusto niya itong lunurin. Pero palaban din ito. Galit din ito sa kanya dahil tinuturing siya nitong karibal kay Lucas. Awatin nyo! Narinig niyang sigaw ni Isabela. Hayaan mo sila. Hindi nang papatalo dyan si Cathy. Ano ni Yasmin. Lucas' point of view. Pumunta si Lucas sa bahay ng mga magulang ni Cathy. Ngunit wala raw doon ang kanyang asawa. Nasa beach daw kasama ng mga kaibigan. Kinausap siya ng masinsinan ng lolo at mama nito. Pagkatapos nagtuloy na siya sa sinasabing beach resort. Napansin niya roon ng mga kabarkada ni Carmela. Kinausap niya ng masinsinan ang isa sa mga ito. Hindi sinasadyang nadulas ito at nabanggit ang tungkol sa pakana ni Carmela na sirain si Cathy. Desperado na raw kasi itong mabawi siya kay Cathy. Galit ang nararamdaman niya para kay Carmela. Maya-maya ay nadinig nila ang pagkakagulo sa dagat. Nang lumapit siya sa baybayin, natanaw niya nag-aaway na sina Carmela at Cathy. Hindi niya alam ang gagawin. Lalo na nang mapansin niyang tinatangay ng alon palayo ang dalawa. Saklolo! Nalulunod si Cathy! Help! Tulungan niyo si Carmela! Hindi siya nakaksaya ng oras. Kailangan niyang iligtas ang dalawang babae. Mabilis siyang lumangoy papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Kasama na ibabang barkada ni Carmela. Parehong kumawang sa tubig ang dalawa. Lulubog lilitaw, palayo ng palayo. Hindi na niya may paliwanag ng takot na lumulukob sa kanya. Ngunit sino sa dalawa ang una niyang sasigipin? Papunta na diyan ako, Cathy! Sigaw niya. Hintayin mo ako! Cathy point of view. Lumipas ang mahabang sandali. Akala ko mawawala ka na sa akin, Cathy. Noon lang ako natakot ng ganun. Sabi ni Lucas habang nasa isang cottage sila. Pagkatapos na muntik na siyang malunod at si Carmela, nang mahimasmasan ito, ay nakuha pa nitong kumportahin si Lucas. Masamang masama ang loob nito dahil siya ang sinagip na lalaki. Ang bangkero ang nakasigip dito. Tahasan na rin inamin ni Lucas na pinuputulan nito ang relasyon nito kay Carmela dahil may asawa na ito. Akala ko siya nasagipin mo eh. Nakahilig ang ulo niya sa balikat ng asawa habang magkatabi sila nakaupo sa balkonaheng yari sa kawayan. Ikaw ang asawa ko. Bukod pa sa na-realize ko noon na umalis ka ng bahay, mahal na mahal pala kita. Hindi bilang best friend ko, kundi bilang asawa ko. Eh bakit lumalayo ka sa akin noon? Tanong niya. Lumalayo ako sa iyo dahil hindi ko alam kung paano maging husband sa iyo. Nasanay akong best friend lang kita.
Wala akong emotional obligation sa'yo. Natatakot akong hindi mo magusto ng gagawin ko. At kung alam mo lang kung papaano ako kinokontrol ang sarili ko every time I wanted to touch you, kiss you, and make love to you. Hindi siya makapaniwala sa sinabing iyon ni Lucas. Ang natatandaan kasi niya, pakaramdam niya ay lumalayo pa nga ito. Maniwala ako. Ini-stir mo lang yata ako eh. Nakalabing sabi niya. Bahala ka kung ayaw maniwala. But I swear to God, I'm telling the truth. Aaminin ko sa'yo na magkausap kami ni Carmela. I made a promise to her na hindi kita kakantiin man lang. Akala ko kasi ganun lang kadali ang gawin yun eh. Hindi ko alam na torture pala yun para sa akin. Dahil yung deserve na hindi ko rin alam na mararamdaman ko sa'yo. Iyon ang pinakamahirap labanan. Kaya kailangan kong lumipat sa guest room. O sa din, kaysa sumira ako ng pangako kay Carmela. Nakita mo na? Eh di mas importante pala sa'yo ang ipinangako mo kay Carmela. Nagtatampo niyang sabi. Hindi. Ang totoo, natatakot akong gawin iyon dahil baka tumanggi ka. Natatakot akong lumalim ang nararamdaman kong physical attraction sa'yo. Samantalang umaasa pa rin si Carmela na mahal ko siya. Pero na magpunta sa basila ng kuya niya, nagtataka rin ako sa sarili ko kung bakit hindi na ako gaanong kaigar na ipaglaban siya. At kanina, natuklasan ko siya nga ang may pakana na pagkakapunta mo sa bahay na inabutan kita may kasama. Natakot sumabit sa kaso ang barkada niya kaya nagtapat. Dinalaman kong mabuti na lang pala hindi natuloy ang pagtatanan namin. Ha? Bakit naman? She is not worth my love and respect. Sa edad na 15 pala, nabuntis na siya. Pero nagpa-abort siya. Then, hindi pa nagtanda. Naulit pa iyon. Kaya pala ganun na lang kahigpit ang kuya niya sa kanya. Niyakap niya si Lucas at kinabig. Bumaba ang mukha nito para abutin siya ng halik. I love you. And I'm sorry dahil pinagbintangan kita. Nagalit pa ako ng pigilan mapagtatanan namin ni Carmela. Puno ng damdaming bulong nito. I love you too. Kalimutan na natin yon at magsimula na tayo ulit. Best friend. Oo naman. We will remain best of friends na nagmamahalan at magkatuwang nabubuo ng pamilya at hindi mag-iwanan. Nang muli siyang yakapin ang nito, alam niyang magpakailanman na iyon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyong muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.